YouTube, kumusta? Good morning, magandang tanghali, at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita namin. At lagi po namin nakakakwentuhan dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa Papong TV. Mga utol, ang paksa na tatalakayin natin ngayon is kung halimbawang tayo po ay namumblema na ang ating minamahal o ang taong gusto natin ay parang walang interest, wala ang atensyon. Ika nga parang nagkaroon kayo ng breakup o nireject na po tayo. Itinuturing na parang mga sekreto ang mga bagay na to dahil kumbaga kung tayo ay emotionally involved ay hindi kagad natin na-figure out. Nahihirapan tayo kapatid. Lubusan naman na marami ang nakakaintindi rito kaya lang hindi natin nakikita dahil apektado nga po tayo. Kaya nga po itinuring na sekreto ang mga paraan nito kung paano tayo mamahalin ng taong gusto natin. Halos everyday po sa mga consultations po namin dito po sa Papong TV Helpline ay madalas po naming ma-encounter ang ganitong klaseng problema. Suliranin kung paano ka ba talaga mamahalin or magugustuhan ng taong hinahangad po natin. Sa usapang paraan ay may mga ilang arsenal na pwede po nating magamit tungkol po dito, na pwede nating maging guidelines para mag-succeed ka po sa kanya. Pero ang pag-uusapan natin ngayon mga kapapong is kung paano mapapabilis at medyo mapapadali ang ganitong kalagayan. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Welcome back at magandang araw po sa inyo mga kapapong. Bago po tayo mag-proceed, ay gusto ko po muna sanang maglambing na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Dahil dyan po tayo naglalagay ngayon ng mga short video natin bilang tugon at sagot po natin sa mga sumusulat po sa ating comment section. Diyan din po tayo naglalagay ng mga latest update po natin sa ating channel. Maraming salamat po mga utol. Puntahan na po natin ang ating paksa today kung saan tatalakayin natin kung ano ba talaga yung mga simple at medyo madali-daling paraan para mapamahal ang tao sa atin. Bisita kita ngayon kapapong, so I presume ay nararanasan mo ang mga bagay na to sa ngayon. Possibly ay nasa isang breakup ka or nakaranas po tayo ng rejection. I'll be straight po with you kapapong. Gusto kitang tulungan at gusto kitang ilagay kung saan medyo safer at nasa posisyon ka na meron kang direction at better chance to achieve yung mga goal na ito. Simple para mapabilis at mapadali ang tagumpay mo rito utol. Una na dapat nating gawin ay kailangan mong i-eliminate kung bakit ka nahihirapan at bakit tumatagal ang proseso. At one of the worst thing at pinakarason dito kapapong ay malamang na lagi mong ina-update ang taong to. Keep on updating him or her about po sa nararamdaman natin ay hindi po tayo magtatagumpay dyan. Ito yung paraan na imbis na makatulong sa atin yung tinatawag na space apart, time apart, nagiging dahilan pa yon para masira tayo kapatid. Kasi imbis na maging advantage siya at imbis na makatulong nga po sa atin, lalo pa tayo nag-aalala dahil nalalayo tayo sa kanya. Nagpapanik tayo sa tinatawag na space na yan. Tendency is we will do something about it. Kumbaga dahil pag nagpapanik tayo, gagawa ka ng paraan dyan eh. Kumbaga nandyan yung tatawag ka, nandyan yung magchat-chat ka, nandyan yung magpapalakad ka, nandyan yung haharapin mo at magpapakita ka talaga sa kanya, which is actually the wrong thing to do sa mga oras na to utol. Magparamdam with certain actions. Kumbaga parang sinisiguro mo na alam niyang mahal mo siya kapatid, ay mali po dito. Alam niyo ba na surprisingly ay ito ang nagpapatagal at nagpapahold ng sitwasyon na potentially pwede sana niyang ma-feel sa iyo kapatid. Dahil pinipigilan niyang ma-analyze or halimbawa makita niya talaga kung gaano kanya kamahal or makita niya kung gaano ka-importante kapatid. Lahat ng bagay na yan na ginagawa po natin na akala natin yung paghabol sa kanya ay makakatulong, opposite po ang nangyayari. Now, kung gusto mong mahalin ka ng taong very dry or malamig or hindi interesado sa iyo, you need to make them feel that the grass is not greener anymore. Sabi nga nila, paramdam mo sa kanya na yung mga tsokolate ay hindi na po matamis. In other words, make him or her feel uncomfortable sa mga unexpected things na may papakita mo sa kanya kapatid. Sinabi ko naman po before sa mga previous vlogs natin, may mga ine-expect yan na gusto niyang makita or let's say napipicture niya na pwedeng mangyari sa inyo kapatid. Kontrahin mo yun. Dito siya magkakaroon ng regrets, panghihinayang, feel sorry sa makikita niya sa inyo.
Kung sa ngayon kapatid ay hindi pa siya nagpaparamdam or let's say hindi pa niya nafe-feel yung mga bagay na yan, chances are you are in a wrong character, wrong position, and wrong moves po mga kapatid. Might be na you are trying to succeed out of desperation. Alam naman po natin yan na pagkahinaluan po natin ng pagkadesperado. Malabong-malabo po tayong magustuhan. To help you out tungkol sa mga bagay na to, ay gusto ko pong maintindihan mo yung pagkakaiba ng pagtsatsaga sa paghahabol, kapatid, yung being needy at saka yung pagiging persistent. Kasi mahalaga to kapatid, kasi the more you do, ay the more and more nabababa ang tingin niya sa'yo. Doing things right ay napaka-importante sa mga oras na to kapatid, and doing things positive are even more better. Ito ang dalawang bagay na to utol na siguradong walang dudang tutulong sa'yo sa mga oras na to. Earlier ay nabanggit ko na nga na ito po ay isa sa mga susi para ma-realize niya na mali siya sa naging approach or nagawa niya sa'yo. Or let's say ma-realize niyang mahal ka niya, ay huwag mong ipakita o gawin yung mga naging predictions niya kapatid. Dahil sabi ko nga po, bago pa nangyari yan, bago pa tayo na-reject or even bago pa tayo nagkaroon ng isang breakup sa kanya, naisip at nakita na po niya yung pwedeng mangyari. Tayo naman, most probably ay unexpected natin. Kaya nga we are sometimes caught in surprise. Hindi tayo ready kapatid. Either way, mapalalaki or mapababae, alam na po niya yung magaganap. Na-picture na nga po niya yan before. Dahil sa alam niyang mahal mo siya kapatid, ay siguradong some of the things that worries him or her ay madidepress ka. Deeply affected, iiyak, luluhod, might be na ikagalit mo yung sama ng loob mo, will even try to change the decision, magmamakaawa, or let's say maghahabol. Lahat ng mga bagay na to kapatid ay nakita na niya before. Lahat ng ito mga utol ay tinatawag na expectations na niya. Kaya dapat po, wag nating ipakita or wag nating bigyan ng hint ang taong gumawa po sa atin. Alam na alam naman po natin na lahat ng ito ay normal kasi mahal mo ang isang tao. Kung most probably expected na nga niya itong mangyayari sa iyo. Naturally kasi pag nasaktan tayo ay madaling makotap sa atin ng isang emotional disorder, emotional character kapatid. Nakikita ka agad yan, apektado tayo syempre. Alam niyo po ba na when you display an exact amount of positivity ay magbabago ang tingin niya sa inyo? Pag nagpakita ka ng positivity, ay hindi lang siya pero pati ang mga taong nakapalibot po sa inyo ay mag-iiba ang perception sa iyo kapatid. Kasi negative thinking or halimbawa nga po negatibo ang ipinakita natin, it will influences our character na pwede niyang makita sa iyo kapatid. At lalong bababa ang tingin niya dito. Kasi nga po, yun na nga po yung expected niya. At alam niyo po yun na nga po yung bagay kung saan magiging very sensitive siya sa inyo. At dito kanya lalong aayawan. Kasi ang isa sa mga susi to change his or her mind ay hindi para patunayan mo na mahal mo siya, kung hindi to inspire them. Kung magagawa mong maging positibo, maipakita sa kanya yung hindi niya ine-expect kapatid, ay siguradong hahanga siya sa iyo. Be positive sa sarili at lalong-lalo na sa mga mata niya ang magpapabago sa naging takbo mo sa kanya. Dito niya iisipin na baka nagkamali siya sa naging desisyon niya utol. Isipin natin, which is actually true, na kaya naman po nagkaroon ng breakup or rejection ay dahil certain things doesn't work sa tingin niya at hindi dahil hindi ka kanais-nais o loser ka or let's say hindi ka attractive. Paki-eliminate po ito utol dahil hindi po ito ang rason. Self-blaming at yung mga rason na nabanggit ko earlier na kung ito ang nakikita mo mga kapatid ay nagkakamali po tayo. Dahil sabi ko nga before, changes at positivity lang naman ang gusto niyang makita. Kung halimbawa nakikita niya na hindi nagfa-function ng isang bagay or hindi maaayon sa kagustuhan niya kapatid, maybe or possibly ay may nakikita siyang negative dito utol. Kaya kung patuloy nating ipapakita na tayo po ay negative, ay siguradong lalagyan na po niya ng harang yon. Imbis na lagyan po niya ng way to understand us kapatid. Dapat ipakita mo yung strength. Ipakita mo yung positive sa'yo to inspire him or her or clearly makita niya yung value mo kapapong. Alam ko po na ang nangyayari sa inyo ay isang malaking harsh reality at downright na panahon sa buhay natin. Pero gamitin mo to bilang isang advantage. Sabi ko nga before, pag ako ay nagkakaroon ng ganitong klaseng sitwasyon, dapat hindi po tayo mapanghinaan ng lakas kapatid. Dapat maisip natin or makita natin to na isang pagkakataon para may pakita natin kung sino talaga tayo. Gamitin mo to bilang isang advantage dahil malaki ang may tutulong nito to help you display toughness kapatid. Mahirap naman yung halimbawa walang problema tapos nagdi-display ka ng toughness. Parang pasikat ka nun, di ba? Pero pag mayroong problema na ganito, dito kanya ma-judge, dito kanya makikita talaga. Yung real character kapatid ay ito ang pagkakataon na may papakita mo yung strength mo.
Dito siya hahanga at dito rin niya makikita at magbabago yung pagtingin niya sa'yo. Isa po kasi ito sa hinahanap sa pakikipagrelasyon. Kaya pag tayo ay nakikitaan ng ganito kapatid, tayo po ay nagiging material. Ito kasi yung bagay na kung sakaling may i-apply mo beyond his or her expectation na sinasabi ko kanina, ay siguradong pagsisisihan at iisipin niyang nagkamali siya. He or she will definitely feel sorry about it. Ito yung mga pagkakataon na kung may di-display mo ay siguradong mag-e-evolve yung paghanga niya sa'yo. And then eventually, turn into an affection. And then eventually, turn into a love. Ito po kasi, yung mga pagkakataon na kung may di-display mo, ay siguradong mag-e-evolve yung paghanga niya sa'yo. Siyempre, hahanga yan eh. Siyempre, masosurprise yan. Mapapawaw yan, kapatid. And then eventually, mag-turn into affection. And then eventually, doon niya maiisip na pwede kanyang makarelasyon, kapatid. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong tayo ngayon. Maraming salamat nga pala sa suporta niyo mga utol. At syempre po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to like and subscribe naman po tayo para makatulong naman po tayo dyan sa karamihan. Patuloy po natin suportahan ang mga YouTuber na Pilipino. Mahalin po natin ang ating pamilya. Papong TV po.